Hi guys! Today is going to be a long video. Pinangunahan ko na kayo kasi I have here sandamakmak na lip products na I haven't featured yet and gusto ko i-share ko sa inyo yung mga thoughts ko sa kanila. Actually, weeks in the making itong video na to kasi gumawa ko ng swatches ng lahat ng shades nitong mga to. Medyo masaklap siya para sa aking lips. Para mapakita ko sa inyo yung shade, I did lip swatches and don't worry, pinapahinga ko naman yung aking lips kaya Carry Bells lang. Itong mga lip products na to, hindi sila ganun kasikat, pero I think meron silang potential. Hindi sila ganun katunog yung mga brands nila, pero they are good quality para sa akin. Okay, eto na naman tayo. Alright, kanina kasi medyo nagdrama ako. Medyo na-hurt yung feeling ko. Minsan naka-carried away ako sa comments, minsan carry lang sa akin. Pero kanina kasi, I don't know, siguro medyo emotional ako kanina. Eto, guys, hindi lahat ng sinasuggest ko and hindi lahat ng sinasabi kong okay sa akin is okay din sa inyo, ha. Kumbaga, andito ako para maging guide nyo lang, para lang mapakita ko sa inyo yung effect sa akin or yung performance sa akin ng certain product and ang pinaka-final decision is nasa sa inyo pa rin, okay? Hindi porket sinabi kong okay, okay talaga, na magiging okay siya sa inyo. Kasi may mga products na okay sa iba. Kasi guys, viewer din ako. So, pag nanonood ako ng reviews, syempre, I take into consideration yung mga sinabi nilang good points. Pero syempre, nasa sa akin pa rin yun. Kumbaga, depende pa rin kung ano yung performance ng product sa akin. So, huwag kayong maniwala sa akin. So, siguro maniwala kayo sa akin mga 80% lang. Pero yung 20%, i-reserve nyo na yun para sa sarili nyo. Hindi lahat ng sinasabi ko dapat yun lang yung pakinggan nyo. So, hanap din kayo ng reviews ng iba. Okay? So, wag lang sa akin para meron kayong ibang para malaman yung opinion ng iba about a certain product. Okay? Just a reminder, ha? So, meron akong disclaimer na nasa description box saying na hindi lahat ng product reviews ko or yung products na sinasuggest ko, pwedeng it may or may not work for everyone. Okay? So, yun lang. Let's start with the Aphrodite Matte Lips. Unfortunately guys, hindi siya, I'm not sure kung available, kung meron silang physical store, pero mostly online sila. Alam ko nagbabazar silang ganyan. So, if you want, kung ayaw nyo na bumibili online, aabangan nyo na lang yung bazaar nila kasi alam ko, usually, yung mga online shop naggagano naman. So, lalagay ko yung link na kanilang Facebook page sa description box. Pangungunahan ko na kayo. If you have dry lips, malamang hindi nyo siya magugustuhan. Pero, meron akong technique para mag-work siya sa inyo. Before kayo mag-makeup, maglagay muna kayo ng lip balm, tapos saka kayo mag-apply ng foundation, tapos yun yung eye makeup nyo, and then lastly, kapag maglalagay na kayo ng liquid lipstick, burahin nyo na yung lip balm, tapos saka nyo ilagay yung liquid lipstick. Mapapansin nyo talaga yung difference. And soft na yung lips nyo. Basta make sure na nakabura kasi sometimes pag naka-lip balm ka, hindi makapit yung liquid lipstick. So, kailangan burahin mo siya with a tissue. Ang pinaka-favorite kong shade dito sa Aphrodite, and lagi ko tong sinusuot, ito, yung AO2. Ayan. Ay, another tip pala, since alam niyo naman ako, yun ang pinaka-favorite ko liquid lipstick. Manipis lang yung apply nyo. Malaking pagkakamali kapag nagsusuot ng liquid lipstick. Huwag nyong kakapalan. Syempre, mas lalong magbibitak-bitak, tapos mukhang crack siya, so it doesn't look good. Kailangan one layer lang, and thin layer and
konting-konti lang. Ang nagustuhan ko dito sa Aphrodite Matte Lips, it's comfortable. And yung amoy niya, mabango to eh. Amoy ballpen. Amoy ballpen na mabango. Hindi siya ganun ka-drying para sa akin na ako wala akong problema sa mga matte liquid lipsticks kasi hindi naman dry yung aking lips. And make sure na nag-exfoliate kayo. Hindi siya ganun ka-bigat sa lips. Halos lahat naman ng shades okay sa akin except yung pinaka-light na shade at saka yung peach. Alam nyo naman ako hindi ako mahilig doon. Pero still, it's wearable. Kung ano yung nakikita nyo dito, yun din yung magiging payoff niya sa swatch nyo dito sa hand and ganun din sa lips. So, maganda yung color payoff. 340 pesos yung price niya. So, medyo may kamahalan pero like I said, okay naman yung quality. So, I can't complain. Okay naman siya. Long-lasting siya and alam nyo naman, I prefer using matte liquid lipstick especially kapag kasama ko yung baby ko kasi hindi siya nagda-transfer. Transfer-proof, kiss-proof. So, wala akong nagiging problema. Hindi siya high maintenance. Medyo natatanggal lang siya pag kumakain kasi syempre, pag matte liquid lipsticks, ang pinaka kalaban yan is yung oil. So, pagtanggal, kailangan oil din. If you want a cheaper alternative, kasi ito mas mura sila, yung Detail Makeover, ayan. Aphrodite kasi, like I said, it's 340 pesos. So, if you want a cheaper one, na okay naman yung color payoff and maganda sa lips. Actually, I'm wearing one right now and ang shade ko, Catherine. So, ito yung itsura niya. Check out yung review ko, ilalagay ko yung link sa description box. Before kasi, parang masyadong matitingkad yung kulay, kaya hindi ko siya masyadong na-appreciate. Pero ngayong nakita ko yung mga bagong release nila na shades, eto, mga shades na talagang masusuot ko. Lalo na yung mga nude, maganda to. Before kasi ang titingkad ng kulay, kaya hindi ko siya masyadong na-enjoy. Isa lang yata yung nagustuhan ko, and I think yun yung shade na Naima. And available siya, alam ko meron silang mga physical store, so you're in luck if you don't like to order online. Lalagay ko yung link na kanilang Facebook page sa description box. So far ha, sa lahat ng matte liquid lipsticks na nasubukan ko, na transfer proof and kiss proof, yung matte in Detail, yan yung pinakamura and okay naman para sa akin yung performance niya. Yun nga lang, it's a bit drying, so talagang mafe-feel mo you have something on your lips and almost parang malapapel. Feeling mo lang yun, pero maganda naman siya. So next one, let's move on sa KJM Chic and Lip Tint. Ang daming nagtanong dun sa previous video ko kung ano yung suot ko sa lips. Yung sa Maybelline Dream Velvet Foundation Review. Ngayon ni Ju, no? Hayaan na natin si Ju doon ha, kasi nag-e-enjoy siya. Ang suot ko noon is yung Dulled. Actually, alam nyo, hindi ko type dito yung violet. Okay naman, kaso mukhang cyanosis in action eh. Parang ganun eh. Parang walang oxygen na dumadaloy. Mukhang okay naman siya sa iba. Siguro sa mga bata-bata pa, pero para sa akin, parang hindi na siya appropriate. Ito yung tatlong nagustuhan ko, yung Dulled,
yung Pink Puff and yung Bittersweet Magenta. Bittersweet Magenta, ito maganda siya, medyo may pagka-dark. Kung gusto niyo magmukhang Korean, yung Korean lips, ay ito na, ito yon, Pink Puff. Tumatagal siya buong araw. Yung Pink Puff at saka yung Dulled. Yung kulay niya parang yung pag nagluto ka ng longganisa, yung nasa ibabaw, yung humihiwalay sa tubig. Ganun yung itsura niya. Meron siyang tingling sensation pag in-apply mo, pero hindi ko alam kung ako lang. Comment kayo guys sa baba kung normal lang yun kasi hindi ko alam eh. And may lasa rin siya. Hindi ko mawari eh. Parang lasang medyo may mapait ng konti. Pero hindi mo naman siya kakainin. Accidentally nalagyan ko yung dila ko. Kahit wala kang makeup, pero parang feeling mo eh hindi maganda yung lips mo. Gusto mo lang konting kulay sa lips. That's it. Hindi ko alam kung anong brand to. Local brand ba to? Kasi lagi ko itong nakikita online. Oh, KJM Cosmetics, Davao City, Philippines. Ah, okay. Ang dami kasi nagre-request nito. Nagawan ko ng review. Ayan guys, nagustuhan ko siya. So, okay to para sa mga nagsuschool. Kasi kahit teenager, okay. Kasi sana merong ganyan nung time ko. Wala pa kasing mga lip tint noon. It cost 110 pesos. So, ano pa, magre-reklamo ka pa ba? Kasi mura lang siya, 110 pesos. Hindi ko siya na-try sa cheeks. Hindi kasi ako fan ng tint, gel, or cream sa cheeks lately. Parang feeling ko na-emphasize na yung redness lalo sa cheeks ko. So, pag sa cheeks, talagang powder yung ginagamit ko. I got that from Kikay Si Maria. Lalagay ko yung link nila sa description box. Next is yung Ivy Beauty Cosmetics na lipsticks. Meron silang matte, meron silang sheer and glossy finishes. Ang pinaka nagustuhan ko dito is yung moisturizing effect niya. Ito yata yung pinaka-moisturizing lipstick na na-try ko. The only downside is may kamahalan siya. Actually, naka-introductory price siya ngayon na 500 pesos pero regular price na is 800 pesos. It's available at Ivy Beauty Cosmetics. It is owned by Filipinos na residing sa Australia. Ganda yung pigment niya. Kahit yung sheer na shades nila, hindi siya actually sheer kasi hindi ako fan ng sheer lipsticks. Lagay ka pa ng lipstick. Gusto ko pag nag-lipstick, talagang yung full color niya. Alam niyo yung kaamoy niya, yung MAC lipsticks. Medyo mataas yung price niya, pero it's a good quality lipstick. Maganda. Moisturizing, very moisturizing. So, if you have dry lips, you might like this one. Last but not the least, yung Silky Girl na Go Matte Lip Color. So, I have 5 shades. Focus na lang ako dun sa pinaka-favorite na shade ko, okay? Mystic Rose. It looks pink dito, pero actually hindi siya ganun ka-pink. More like, rose. Pink din yun eh. Ayan. Pabebe lipstick. Yun. It's a matte lipstick, pero hindi siya ganun ka-matte. More like creamy matte. And, maganda yung pigment niya. Maganda yung color payoff. It lasts well kasi nagiiwan siya ng stain sa lips. And it costs 279 pesos only. Murang-mura lang. So, available siya SM Department Store. Meron ng Silky Girl. Ayan, I've been reading requests then to try out Silky Girl products. So, ayan, sinimulan ko sa matte lipsticks. It's creamy, it's matte, and it's lightweight. So, it's perfect for everyday use, especially sa mga college students kasi mura lang. Yan yung packaging niya. Maganda kasi nakikita mo kagad kung anong shade dito. Meron siyang transparent thingy.
Para meron kayong info kung sa mga branches merong Silky Girl, ilalagay ko na lang siguro yung Facebook page nila sa description box kasi hindi ko rin sure kung sa mga branches meron. Yun lang, maraming salamat guys. Sana nakatulong kahit papano tong lip swatches review nitong mga lip products na to. Ito yung mga so far na nasubukan ko na meron ako dito sa aking collection, worth featuring, and pinagsama-sama ko na lang sila sa isang video para at least kahit papano napakita ko yung lip swatches and nasabi ko yung thoughts ko kasi maraming ding nagre-request sa inyo nitong mga brands na to. So, ayun lang. Don't forget to give me a thumbs up kung na-enjoy nyo to at nakatulong tong video na to. And don't forget to subscribe, ha? Baka hindi pa kayo nagsasubscribe. So, thanks for watching. See you again on my next one. Bye! Hi guys! Today, let's do a first impression review nitong Maybelline Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation. Sobrang requested nito.